Kabanata 381 hanggang 385. Ang mataba na figure ni Shu Lizzy ang pinakakapansin-pansin, at hindi nagkita si Ye Xinglan nitong mga nakaraang taon, na isa ring malaking pagbabago. Noong una silang makita, lahat sila ay nasa 10 taong gulang. Ngayon ay 13 taong gulang na si Ye Xinglan. Maagang nabuo ang dalaga. Mahigit 1.6 metro na ang taas niya at balingkinitan ang katawan lalo na ang mahahabang binti. Higit sa lahat, ang kanyang kagandahan ay maihahambing lamang kay Xu Xiaoyan sa unang baitang. Agad na nakakuha ng atensyon ng maraming lalaking estudyante. Gayunpaman, kumpara sa orihinal na kaisipan, ang lamig sa mukha ni Ye Xinglan ay hindi pa rin nagbabago, at ito ay malamig at malamig pa rin, at hindi dapat pumasok ang mga estranghero. May mga bakante pa sa likod, kasi transfer students kayo, so go to the back. We are about to compete against the second grade, and you can also choose to join the team. Participate in it. Sana makapasok kayo at maka-integrate sa klase. Noong huling beses kong narinig na sinabi ni Shu Lizzy na maaaring pumunta sila sa panlabas na patio, medyo hindi naniwala si Tang Wulan. Kung tutusin, paano mapupunta ang mga alagad ng panloob na patio sa panlabas na patio? Ngunit ngayon tila ito ay talagang isang katotohanan. Dumating talaga sila, at si Shu Lizzy at Ye Xinglan iyon. Para kay Ye Xinglan, tiyak na humanga si Tang Wulan. Ang kanyang pagpapakita ng Star God Sword ay medyo batang bersyon ng Wu Zhangkong. Hindi niya dapat sukatin ang kanyang lakas mula sa kanyang cultivation base. Nang umalis si Shen Yi, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Ye Xinglan at Shu Lizzy. Gayunpaman, walang nakapansin sa taong grasa na si Shu Lizzy. Mas maraming atensyon ang nasa Ye Xinglan. Si Luo Guixing ang unang lumabas. Lumapit siya kay Ye Xinglan at ngumiti at sinabing, "Hello, ako si Luo Guixing. Ano ang iyong kasalukuyang ring cultivation base?" Sinulyapan lang siya ni Ye Xinglan at naglakad papunta sa likod ng classroom, hindi siya pinansin. Natigilan si Luo Guixing. Sinabi niya na siya ay gwapo, na may magiliw ng ngiti, at palagi niyang pinapahalagahan ang kanyang sarili dahil siya ay nasa listahan ng mga batang talento, ngunit si Ye Xinglan, ang bagong dating, ay hindi nagbigay ng anumang mukha at medyo may marka. Heng Mei malamig na lasa. Ang mga mata ng mga mag-aaral sa unang taon ay gumagalaw kasama si Ye Xinglan na naglakad pabalik. Tanging si Tang Wulan lang ang lumapit kay Shu Lizzy, tinapik siya sa balikat, at ngumiti, "Ngayon, magkaklase na tayo, wala akong sinabi, pwede kang sumali sa team namin. Kailangan kita." Natahimik si Shu Lizzy, "Pwede bang hinaan mo ang boses mo, mapapahiya ang mga tao." Sinabi ng kanyang hugis ng katawan ang mga salitang ito, na hindi napigil ang tumawa ni Guyu sa kanyang tabi. Ang bawat isa ay magkatabing nag-away nang sumugod sila sa tore, at medyo pamilyar sila sa isa't isa. Ang kakayahan ni Shu Lizzy ay ganap na napatunayan ang kanyang tungkulin sa koponan, at natural na walang pagtutol. Hininaan ni Shu Lizzy ang kanyang boses at sinabi kay Tang Wulan, "Wulan, hayaan mo si Sister Xinglan na sumali sa aming team, okay? Kung hindi, siya ay malungkot, at sa kanyang personalidad, hindi siya sasali sa pangkat ng iba. Ako rin. Hindi mo siya basta-basta mapapanood na nakatayong mag-isa. Okay." Si Tang Wulan ay hindi galit, kung si Ye Xinglan ay handa na sumali sa kanilang koponan, ito ay walang alinlangan na mas makapangyarihan. Napakalakas ni Ye Xinglan sa simula, ngunit ngayon, pagkalipas ng 3 taon, mahina pa kaya siya. Tinanggihan ni Ye Xinglan ang paglapit ni Luo Guixing, at ilang mga estudyanteng sumunod sa kanya ang nang-ahas na lumapit para kumustahin. Pagkatapos ng lahat, si Luo Guixing ay isang kilalang pag-iral sa listahan ng mga batang henyo, pati na rin ang isang control system war spirit master. Halos lahat ng estudyante ay gustong sumali sa kanyang pangkat. Sa mga tuntunin ng prestihiyo, siya ay talagang mas mataas kaysa kay Tang Wulan sa klase. Huwag mo ring tingnan si Tang Wulan bilang pinuno ng squad, ngunit alam ng maraming tao na siya ang Blue Silver Grass Martial Spirit, kahit na nagpakita na siya ng kaunting lakas, mas marami pa ring kinikilala ang nangungunang 5 henyo kaysa sa kanya. Ito ay may kinalaman sa pagiging abala ni Tang Wulan sa paglilinang at pagpapanday araw-araw, at wala siyang pakialam sa paggugol ng oras sa kanyang mga kaklase. Lumakad si Tang Wulan kay Ye Xinglan, "Long time no see." Sumulyap si Ye Xinglan sa kanya, bahagyang nakasimangot, "Sino ang nagsabi sa iyo na iliko si Lizzy para samahan ka sa tore? Hindi ko pa ni-settle ang account sa iyo." Ah! Ang matigas na ugali ni Ye Xinglan ay talagang hindi nagbago. "So ano?" Ang malamig na boses ni Guyu ay umalangaw mula sa gilid, at pinaka hindi siya komportable sa nakakaakit na tingin ni Ye Xinglan. Malamig na umungol si Ye Xinglan, ngunit hindi nagsalita. Nakangiti pa rin si Tang Wulan, "Ye Xinglan, sumali ka sa aming team." Ang kompetisyon na ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 tao upang bumuo ng isang koponan. Ikaw at si Lizzy ay mayroon lamang 2 tao, kaya hindi ka maaaring bumuo ng isang koponan upang lumahok sa kompetisyon. Kung ganoon ay huwag kang sumali. Hindi mabait na sabi ni Ye Xinglan. Mula sa tingin sa kanyang mga mata, masasabi ni Tang Wulan na tila siya ay nasa masamang kalagayan.
Biglang sinabi ni Tang Wulan, ano ang layunin ng iyong paglilinang? Si Ye Xinglan ay natigilan saglit. Hindi niya inaasahan na sa halip na kumbonsihin ang sarili na sumali sa koponan, nagpadala siya ng ganoong katanungan. Upang maging mas malakas. Sumagot si Ye Xinglan ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Tang Wulan, ang mga kalaban natin sa kompetisyong ito ay mga mag-aaral sa ikalawang taon. Kabilang sa kanila ang malalakas. Hindi mo ba gustong magsimula ng komprontasyon sa kanila? Ang malakas. Kinulat ni Ye Xinglan ang kanyang mga labi. Ngumiti nang walang pakialam si Tang Wulan, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na mas mahusay ka kaysa sa kanila? Mas mabuti ng mabuhay kaysa maging pamilyar. Sumali sa aming koponan. Magkakaroon ka ng pagkakataong lumaban sa kanila. Napaka-confident ng squad leader. Sa sandaling ito, isang kakaibang boses ang umalingaw mula sa gilid. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tingnan, ngunit si Xing Yiren, na hindi pa niya nakausap, at si Bishay Xing Yiren, ang huling kaklase sa listahan ng mga batang talento na magaling gumamit ng lason. Ang tiwala ay kailangan para sa isang Soul Master. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Sinabi ni Xing Yiren, okay, kung gayon gusto kong makita, bakit mo tinatalo ang lahat at lumaban sa ikalawang baitang sa ngalan ng ating klase? Gaya ng sinabi niya, pinagpag niya ang kanyang mga daliri at sinabing, hindi masyadong malakas ang team namin. Iilan lang kami, Wu Ziduo, Luo Guixing, Shu Yucheng, Yang Yansaya, plus ako. 5 lang ang tao. Napakaraming tao, at minsan mahirap na. 5 kami. Sumimangot si Tang Wulan. Oo naman, magkasamang nakatayo sa oras na ito sina Wu Saidua, Luo Guixing, Shu Yucheng, at Yang Yansaya. Walang ekspresyon si Wu Saidua, laging nakangiti si Luo Guixing, kumaway si Yang Yansaya kay Tang Wulan. Bakas sa mukha niya ang magiliw na tingin. 5 sila, nagsaanib puwersa. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, huwag mo nang tanungin, ito ay para sa kanyang sarili. Lahat silang 5 ay miyembro ng Young Talent List, at bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ngunit wala sa kanila ang naging taga-subaybay ng klase. Sinusubukan ba nilang kunin ang pagkakataong ito upang bigyan ang kanilang sarili ng pagkakasala? Kung ganoon, halika. Juvenile Genius List. Ano iyon? Tumingin si Ye Xinglan kay Xing Yiren at seryosong nagtanong. Saglit na natigilan si Xing Yiren, hindi mo man lang alam ang listahan ng mga batang talento. Ang sublist ng mainland rankings. Espesyal itong ginawa para sa mga batang talento. May kabuuang 30 lugar, at kaming 5 ay nasa listahang ito. Sa huli, kitang-kita ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Oo, ipinagmamalaki nga niyang mapabilang siya sa listahang ito, at walang Diyosa. Umiling pa rin si Ye Xinglan, wala akong narinig. Continental Wind and Cloud List lang ang alam ko. Kung kayong 5 ang nasa listahang iyon, okay lang. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na si Ye Xinglan, na karaniwang malamig, ay mayroon ding magandang panig. Ngumisi si Xing Yiren, okay. Kung may pagkakataon kang makilala kami sa kompetisyon, ipapaalam ko sa iyo ang kahulugan ng listahang ito. Pagkatapos nito, muli siyang tumingin kay Tang Wulan, pumikit at ngumiti, lider ng pangkat, gawin mo ito para sa iyong sarili. Sa totoo lang, ano ang silbi ng paghawak mo sa posisyon na ito? Tahimik na ngumiti si Tang Wulan, at itinaas ang kanyang kamay para pigilan si Guyo na may gustong sabihin. Tumalikod si Xing Yiren at umalis. Sa orihinal, may iba pang mga mag-aaral na malapit sa Tang Wulan at sa iba pa, ngunit nang sabihin ito ni Xing Yiren, ang mga estudyante ay hindi sinasadyang umiwas sa paligid ni Tang Wulan. Nakahiwalay ka ba? Nagsaanib puwersa ang 5 miyembro ng Young Talent List para ihiwalay kami. O ako ba ito? Hindi inaasahan ni Tang Wulan na mangyayari ang ganoong bagay. Sinisi ko ang pangyayaring ito. Ang contradiction ay talagang lumitaw sa araw na siya ay naging monitor. Nang maglaon, wala na siyang maraming oras para lutisin ang contradiction. Pagkatapos lamang ng mga pagkakaiba sa pagitan ni Wu Ziduo at Luo Guixing sa paggawa ng armor ng labanan na nagsimulang lumitaw ang mga contradiction, nakalaunan ay humantong sa paglitaw ng eksena sa harap niya. Nang umalis si Xing Yiren, muling lumapit si Luo Guixing. Leader ng squad, nakipag-usap ako kay Wu Saidua. Nararamdaman namin na dahil hindi ka namin matutulungan sa paggawa at pag-aayos ng armor ng labanan, kaya hindi ka namin laging sasamantalahin. Hiniling ko sa guro ngayon na baguhin ang grupo, hindi pa umanhin. Pinutol na naman ng kutsilyo, hindi nagkakasundo ang komite ng klase, at binago ang grupo. Okay. Mahinang sabi ni Tang Wulan. Matalim na tiningnan siya ni Luo Guixing, leader ng pangkat, magtatagal pa sa Japan. Ngumiti si Tang Wulan, magiging matagal sa Japan. Plano nila. Galit na sinabi ni XCX, gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong ito para i-target ka. Baka alam pa nila na magaganap ang laban na ito. Ayos lang. Umiling si Tang Wulan at lumingon kay Ye Xinglan, nakita mo rin, naging ganito ako ngayon. Gawin muna natin ito. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at naglakad papunta sa upuan niya. Intellectually speaking, sino ang sasali sa kanilang team na hindi kinukonsinti ng klase? Sandali lang.
Bigla siyang pinigilan ni Ye Xinglan. Ha! Lumingon si Tang Wulan para tingnan siya. Tumayo si Ye Xinglan at tumingin kay Tang Wulan at sinabing, sa totoo lang, pinakagusto ko ang pakiramdam na pinagtaksilan ng mga kamag-anak. Sasali ako. Malakas ang pagsasalita niya kaya narinig iyon ng buong klase. Pinakagusto mo ba ang pakiramdam ng pinagtaksilan? May ganyang tao. Hindi ka ba nakainom ng gamot? Ito ang unang reaksyon ng maraming tao. Ngunit ang nakita ni Tang Wulan ay ang kaseryosohan sa mga mata ni Ye Xinglan. May kwento ang babaeng ito. Okay, welcome to join. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang kamay. Itinaas ni Ye Xinglan ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang kamay. Ngumiti si Xu Lizi, okay, mabuti yun. Tumalikod si Tang Wulan, humarap sa mga estudyanteng naghiwa-hiwalay sa malayo, at malakas na sinabi, naniniwala akong malinaw na nakikita ng lahat ang kasalukuyang sitwasyon. Ayokong sakupin ang posisyon ng squad leader. Ang posisyon na ito ang lakas ko. Halika. Dahil iniisip ng ilang tao na hindi ako dapat naririto, well, gagamitin ang kompetisyong ito para i-verify kung karapat-dapat akong umupo sa aking koponan sa posisyong ito, kung kaya akong manindigan sa klase. Inisyatiba na magbitiw sa akademya bilang monitor. Pagkasabi nito, huminto siya, dumaan ang kanyang mga mata sa mga mukha ni Wu Saidua, Luo Guixing, Xu Yucheng, Yang Yansaya, at Xing Yiren sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay biglang naging maputlang ginto, at ang kanyang mga pupil ay bahagyang nakatindig at masigla. Umakyat ang dugo, kung manalo tayo. Simula ngayon, walang magsasalita ng kalokohan sa akin. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang buong audience ay natahimik, si Tang Wulan ay humakbang patungo sa harapan ng silid-aralan, sa ilalim ng panggigipit ng kanyang mapang-akit na aura, ang mga estudyante ay hindi maiwasang magbigay daan. Ang pagpaparehistro ng grupo ay natipon dito sa akin. Mahinang sabi ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Luo Guixing, at siya ang unang lumakad sa harap ni Tang Wulan, leader ng squad, mayroon tayong 5 tao. Nagkatinginan ang dalawa, laging may signature smile si Luo Guixing, kalmado ang mukha ni Tang Wulan, at walang nakakakita sa totoong iniisip ng isa. Ang ipinahiwatig na amoy ng pulbures sa magkabilang panig ay naging dahilan upang manatiling tahimik ang ibang mga estudyante. Mag-sign up at magparehistro isa-isa. Nakita ni Tang Wulan ang maraming iba't ibang mga mata, ang ilan ay mapanlit, ang ilan ay nanunuya, ang ilan ay kalmado, at ang ilan ay nakikiramay. Walang optimistic sa kanya. Ang 5 Luo Guixing ay kilala lahat sa listahan ng mga batang henyo, at ang kanilang kabuuang lakas ay talagang napakalakas. Si Wu Siduo ay kahit na ang nangungunang 10 talento sa listahan ng mga batang talento. Bagamat hindi mahina sa lakas sina Tang Wulan at Gu Yu, tila napaka-ordinaryo nina Xi at Xu Xiaoyan sa klase. Kahit 2 baguhan pa ang idagdag, kakayanin kaya nilang labanan ang kombinasyon ng 5 magagaling na batang henyo. I disband. Matapos kolektahin ang lahat ng pagpaparehistro ng grupo, tumalikod si Tang Wulan at umalis sa silid-aralan. Sumunod sina Gu Yu, Xi, Xu Xiaoyan, Xu Lizi at Ye Xinglan sa likod at nag-file out. Hanggang sa nawala na sila ng tuluyan ay naging maingay ang kapaligiran sa klase. Sino ang inakala niyang siya, talagang nag-provoke sa Big Five? Isang miyembro ng 5 Big Young Talent List, ang tinutukoy ng mga kapwa-estudyante. Kumunot ang noo ni Yang Yansaya at sinabi kay Luo Guixing sa tabi niya, ano ang maaasahan niya? Sa mga tuntunin ng lakas, dapat ay bahagyang mas masahol pa siya kaysa sa atin, ngunit napakalakas ni Gu Yu. Gayunpaman, 2 lang sila. Xing Yiren disdainfully said, ano ba ang maasahan niya? I think he is just bluffing. Nasa ganitong sitwasyon na. Kung hindi mo sasabihin, paano siya bababa sa pwesto? Ang gagawin natin ngayon, itumba siya ng tuluyan sa trial sa klase. Di ba sabi niya magre-resign siya? At that time, tingnan mo kung talagang magre-resign siya. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Luo Guixing, hindi lang nagkataon at swerte para kay Tang Wulan na maging pinuno ng klase. Mayroon pa rin siyang tiyak na lakas. Bukod dito, tila wala siyang ginagawang hindi sigurado. Dapat niyang kilalanin ang 2 bagong dating. Ang tinatawag na Ye Xinglan ay tila kakaiba. Mahina na sinabi ni Wu Siduo, so ano? Kaya kung tamaan silang lahat ng mag-isa. Oo. Sa ilalim ng sitwasyon na maaaring gamitin ang Netherworld White Tiger, si Wu Siduo, na nagtataglay ng kasanayan sa martial soul fusion, ay halos hindi magagapi sa parehong antas, at ito ay nasa parehong antas pa rin ng ika-4 na singsing. Si Tang Wulan ay na-promote pa lang sa 3 ring, kaya bakit sila lalaban sa kanya? Binuo nila ang pangkat na ito hindi lamang para i-target si Tang Wulan, ngunit umaasa rin na manalo sa 2 baitang unang klase sa kompetisyon. Ang pinakamaraming kredito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mahina. Ito rin ang dahilan kung bakit tuluyang naisip ang magsama-sama ang 5 taong may magkaibang personalidad. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng makapangyarihang mga puwersa maaari tayong maging mas malakas. Pumunta muna si Tang Wulan sa opisina ng guro at iniabot ang form ng pagpaparehistro ng grupo. Wala siyang sinabi kina Shen Yi at Wu Changkong.
Kailangan man niyang ayusin ang Mecha Production Group, ito ay pagkatapos ng kompetisyon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa mga katotohanan. Ngayon para ipaliwanag ang sitwasyon kina Shen Yi at Wu Changkong, hindi ba't katumbas iyon ng reklamo? Hinahamon pa rin niya ito. Pagkalabas ng teacher's office, dinala niya ang kanyang mga kaibigan sa kanyang forging room. Mula umpisa hanggang dulo, parang napakapayapa ng mukha niya. Isara ang pinto ng forging room at hayaang maging hiwalay na espasyo ang lugar na ito. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan at same time na sinabi, paumanhin, ito ang problema ko. Masyado akong hindi nagbigay ng pansin sa mga bagay sa klase upang maging sanhi ito. Nangyari ito. Kumunot ang noo ni Guyu at sinabing, paano ka masisisi? Halatang sinadya nila tayong targetan noon pa man. Paano naman silang lima na nagtutulungan? Natatakot pa rin tayo na hindi sila magtatagumpay. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, hindi ako kailanman nag-alala tungkol dito. Dinala ko kayong lahat dito para sabihin sa inyo ang plano sa paglilinang sa hinaharap para sa akin at kay Guyu. Tingnan kung interesado kang sumali. Talagang mahirap ito. Ngunit, kung matagumpay, ito ay magiging malaking tulong sa ating paglago sa hinaharap. Umalis sina Luo Guixing at Wu Saidua sa grupo namin. Mag-a-apply ako sa teacher para hayaan kaming 6 na bumuo ng bagong mecha production team. Pero ang ginagawa namin ay hindi mecha, kundi battle armor. Bumagsak ang mga mata ni Ye Xinglan sa mukha ni Tang Wulan nang marinig niya ang mga salitang dujaw. Sa ngayon, pinag-usapan ni Tang Wulan ang ideya ng paggawa ng battle armor gamit ang molten forged alloy bilang material na tinalakay niya kay Guyu. Medyo natalo sina Xi at Shu Xiaoyan. Wala silang ideya tungkol sa pamemiki. Naririnig lamang nila na ang animate na halwang metal ay isang napakalakas na material, at napakahirap gawin. Ngunit si Shu Lizhi at Ye Xinglan ay nagmula sa panloob na patio, paanong hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng psychic alloy. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ye Xinglan sa unang pagkakataon, sa hindi inaasahan, magkakaroon pa rin ng ganoong ideya sa panlabas na patio. Sumasang-ayon ako dito. Tumingin si Tang Wulan kay Shu Lizhi, kamusta ka? Tumawa si Shu Lizhi, sumasang-ayon din ako. Nagkatinginan sina Shu Xiaoyan at Xi, at medyo madilim ang kanilang mga mukha. Mapait na ngumiti si Xi, boss, kahit na nagsumikap ako ng husto, ngunit ang propesyonal na pagpapabuti na ito ay hindi isang bagay ng isang araw o dalawa, natatakot akong hindi ako makakatulong. Umiling si Tang Wulan at sinabing, huwag kang masyadong magmadali, magtagal. May oras pa tayo. Ang susunod na 6 na taon ay bibigyan tayo ng oras para gumawa ng one-word battle armor. Ang prosesong ito ay maaaring mas mahaba kaysa sa paggawa ng ordinaryong one-word battle armor. Ito ay mas mahirap, ngunit naniniwala ako na kung ang ating layunin ay makakamit, kung gayon sa hinaharap, kapag tayo ay nabuo sa 2 karakter na sandata. Maging mas naaayon sa ating sarili. Nakatingin kina Shu Lizhi at Ye Xinglan, ano ang iyong deputy na trabaho? Sinabi ni Shu Lizhi, ang aking deputy job ay mecha repair, at ito ay parang may level 4 level. Maigsi na sinabi ni Ye Xinglan, paggawa ng mecha, ika-4 na antas. Nang marinig ang kanyang sinabi, ang mga mukha ni Tang Wulan at Guyu ay puno ng kagalakan. Hindi napigilan ni Tang Wulan ng ngumiti, talagang nagpapadala ka ng uling sa snow. Mahusay iyan. Xi, sasama ka sa Xinglan upang lumahok sa paggawa ng mecha, matuto ng karanasan, at pagbutihin ang iyong sarili. Lumahok ka rin dito, at ang hinaharap ay magbibigay sa iyo. Walang problema sa battle armor na ginawa mo. Xiaoyan, ikaw ang nagdisenyo nito kasama si Guyu. Mausisa na sinabi ni Shu Lizhi, ikaw ay isang panday, si Guyu ba ay isang taga-disenyo? Tumanggo si Tang Wulan, si Guyu ay isang pang-4 na antas na taga-disenyo. Kaya mo ba talagang mag-forge? Hindi makapaniwalang tanong ni Ye Xinglan. Sa relatibong pagsasalita, ang mga panday ay ang pinakamahirap sa lahat ng mga pangalawang propesyon, dahil napakahirap nilang magsanay at nangangailangan ng mahabang panahon upang maipon. Sa makatuwid, sa mga bise-propesyonal ng parehong antas, ang panday ay madalas na pinakaluma. Sinabi ni Tang Wulan na siya ay may kakayahang magpeke, at na siya ay isang level 5 forger, si Ye Xinglan ay medyo hindi kapani-paniwala. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, ano ang mahirap? Ang pandinig ay kathang-isip, ang nakikita ay paniniwalaan. Tingnan mo lang ito. Kasabay nito, lumakad siya sa gilid ng pambihirang metal na stand, kinuha ang 2 piraso ng bihirang metal at kinuha ang panday. Sa entablado. 2 uri lang ng metal ang kaya kong tunawin at pandayin ngayon, at ang success rate ay humigit kumulang 30%. Sa kasalukuyan, mayroong 3 uri ng spiritual alloys, jade silver, spiritual gold, at star silver. Kailangan mong makabuo ng sarili mo sa lalong madaling panahon. Ano ang kailangan ng psychic alloy? Ganito ito magagawa. Kaya mo bang magpanday ng jade silver? Nagliwanag ang mga mata ni Ye Xinglan. Oo. Tumanggo si Tang Wulan. Sinabi ni Ye Xinglan nang walang pag-aalinlangan, pipili ko ang jade at pilak. Piliin ko ang star silver.
Sabi ni Shu Lizzie. Obviously, matagal na nilang pinag-isipan ang kanilang battle armor. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, makatipid yan ng gulo. Tungkol naman sa halaga ng metal, natatakot ako na kailangan ng lahat na ibahagi ito ng pantay-pantay. Oo. Tumango si Ye Xinglan. Sinabi ni Tang Wulan, ang gusto kong huwad ngayon ay jade at pilak. Ang oras upang magsalita, ang pagsunog ng 2 piraso ng bihirang mga metal ay natapos na. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang mga braso, at ang Spirit Forging Heavy Silver Hammer ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang 2 martilyo ay itinaas at nagsimulang magpanday. Matagal na mula noong Round 1, ngunit ang rate ng tagumpay ay natigil sa 30% na parang isang bottleneck na pumipigil sa kanya. Sa simula ng panday, mabilis na pumasok si Tang Wulan sa kanyang sariling estado ng konsentrasyon, at bawat patak ng martilyo ay nagdadala ng kanyang sariling lakas sa pag-iisip. May pakialam ba talaga siya sa lahat ng nakatagpo niya sa classroom kanina? Kung talagang wala kang pakialam, hindi mo sasabihin ang susunod na bagay. Teenager pa lang siya kung tutuusin. May kaba sa dibdib, gusto niyang patunayan sa mga kaklase na qualified siyang maging monitor. Sa pagkakataong ito, napakahalaga para kay Tang Wulan na talunin si Wu Siduo at ang kanilang 5 kataong grupo. Kung hindi sila matagumpay na matalo ng 5 taong ito, hindi na nila kakailanganing maging pinuno ng squad. Ano sa tingin mo? Umupo si Shen Yi sa komportableng sofa sa opisina, nakatagilid ang mga binti ni Erlang, na may ngiti sa kanyang mukha. Malamig pa rin si Wu Changkong, ang ginawa sa atin ng mga guro sa simula ay gamitin lamang sila. Ang pagtuturo ni Shrek ay kilala sa kalayaan at hinding-hindi mapapawi ang kalikasan ng bata. Isa lang ang opinyon ko. Ano? Nagtatakang tanong ni Shen Yi. Sinabi ni Wu Changkong, para kay Tang Wulan, ang ganitong uri ng paghaharap ay walang sapat na presyon. Hindi sapat ang laki. Sigurado ka ba na maasahin sa mabuti tungkol sa iyong mahalagang disipulo? Mukhang nagulat si Shen Yi. Hindi rin siya optimistic kay Tang Wulan, masyadong malakas ang lakas ng 5 tao ni Wu Siduo, lalo na ang martial soul fusion ni Wu Siduo, ang Netherworld White Tiger, na hindi mapigilan ng isang individual. Huwag tingnan si Guyu na nanalo sa Wu Siduo noong huling pagkakataon, ngunit iyon ay noong hindi pa nabawi ni Wu Siduo ang kanyang sigla pagkatapos ng mahabang labanan, at hindi niya magamit ang martial spirit fusion skill. Si Wu Siduo sa kanyang peak state ay talagang nakakatakot. Higit pa rito, mayroong Luo Guixing, Yang Yansaya, Xing Yiren, at Shu Yucheng. Sa 5 tao, mayroong 2 sa ika-4 na ring, na napakabihirang sa mga freshman ng Shrek Academy. Wala bang masyadong pressure para harapin ang ganyang kalaban? Sinabi ni Wu Changkong, hindi kailangan ni Ye Xinglan na lumahok sa pagsubok na ito. Pagkatapos ay hayaan siyang maglaro sa ika2 taon na kompetisyon. Masyado kang malupit, tama. Napatulala si Shen Yi kay Wu Changkong. Hindi mo kilala si Tang Wulan. Siya ay may malakas at mapagparaya na personalidad. Bagamat mahigit 3 taon ko na siyang tinuruan, hindi ko alam kung nasaan ang kanyang limitasyon. Madalas siyang makagawa ng mga himala kapag iniisip ng lahat na imposible ito. Si Ye Xinglan ay nagmula sa panloob na patio. Sa kanyang mga kapantay, ang kanyang lakas ay walang pag-aalinlangan. Sa kanyang pagsali, ang kahirapan ay mababawasan ng gusto para sa isang Tang Wulan. Ang pressure, mas magiging elastic, hindi ko rin makita ang limitasyon ni na Xi at Xu Xiaoyan sa pagpasok sa akademya, at ang kailangan nila ay ang magtayo ng kumpiyansa sa kanilang 4. Napakaangkop. Ang maliwanag na ningning ay tumaas, nagniningning na parang jade luster. Nabigla. Oo, tanging pagkabigla ang magagamit upang ilarawan ang mood ni Ye Xinglan sa oras na ito. Wala siyang magandang impresyon kay Tang Wulan. Sa kanyang mga mata, ang taong ito ay mademo, at siya ay nagdadalamati pa rin tungkol sa pagkain. Gayunpaman, naalala din niya ang tiyaga ni Tang Wulan sa panahon ng kompetisyon. Sa oras na ito, medyo binago ni Tang Wulan ang kanyang kaalaman, wrong forging, iyon ay wrong forging. Walang masyadong mga forging masters na kayang kumpletuhin ang melting forging. Dahil ang kanilang lakas ay iuukol sa pagsasanay sa espiritual na pagpapanday, kapag sila ay bihasa sa espiritual na pagpapanday at pagpasok sa antas ng ika-6 na antas na Panginoon sa pagpapanday, sila ay magsisimulang matuto ng matuno na panday. Ngunit nakumpleto ni Tang Wulan ang pagpapanday ng piraso ng jade at pilak sa harap nila. Sa buong proseso ng forging, ang ganoong uri ng ritmo ang unang pagkakataon na nakita ito ni Ye Xinglan at Shu Lizzie, na para bang isinama siya sa mundo ng metal sa panahon ng proseso ng forging. Ang pares ng forging martilyo ay biglang magaling at mabigat sa kanyang mga kamay. Ang buong proseso ay parang gumagalaw sila sa parehong direksyon, nang walang anumang hadlang. Susubukan ko ang antas ng pagsasanib. Kinuha ni Tang Wulan ang isang maliit na instrumento, na hiniram niya sa Academy Forgers Association. Sinabi niya na ito ay hiniram. Sa katunayan, ang malaking wave ng kamay ni Feng Wuyo ay katumbas ng pangmatagalang used it for him. Ang instrumento ay kumapit sa ibabaw ng jade at pilak, at isang sinag ng liwanag ang tumawid dito. Maya-maya, may lumabas na linya ng mga numero sa screen.
Nang makita ang linyang ito ng mga numero, natigilan si Tang Wulan, at tumabi sa kanya si Guyu, at natigilan din. Ginalaw ni Tang Wulan ang sulok ng kanyang bibig at bumantong hininga. Napakababa ba nito? Ngunit mukhang ito ay dapat na isang matagumpay na pagtunaw ng pagkatunaw, 60% ay hindi maaaring tumakbo. Sabi ni Shu Lizzy habang umaakyat, ngunit nang makita niya ang mga numero sa screen, humigop siya kaagad. Huminga ka. 95, hindi ito totoo. Ito ang unang reaksyon ni Shu Lizzy. Oo, ang antas ng pagsasama, 75%. Ito ang pinakamatagumpay na pagtunaw at pagpapanday ni Tang Wulan sa kasaysayan. Hindi na natahimik si Ye Xinglan, at sumugod siya sa tabi ni Tang Wulan ng isang hakbang, at malinaw na nakita ang numerong 75. Bakit ka nagbubuntong hininga na may napakataas na antas ng pagsasama? Malungkot na sabi ni Ye Xinglan. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, napabuntong hininga ako dahil hindi ko ito magagamit. Paano kung ang Star Silver na napik ngayon ay magiging mahusay? Ang piraso na ito ay sapat na upang makumplito ang isang bahagi ng battle armor. Akin ito. Sinampal ni Ye Xinglan ang Jade Silver gamit ang isang matapat na palad, ang storage ring sa kanyang kamay ay kumislap ng liwanag, at ang Jade Silver ay kasama. Talagang welcome ka. Malamig na bumantong hininga si Guyu. Mukhang walang narinig si Ye Xinglan, bibigyan kita ng pera para sa mga materyales. Oo, mabuti. Napaawang ang bibig ni Tang Wulan, nakakaramdam siya ng pagkabalisa. 75%. Sa antas ng pagsasanib na ito, sa hinaharap, magagawa nitong magsama ng 7 pang metal at bubuo ng isang halwang metal ng 9 na metal. 75% at 71% ay tila walang pagkakaiba, ngunit sa mundo ng mga panday, 75% ng mga animetek na halwang metal ay tinatawag na pundasyon ng mga halwang metal ng mga Diyos. Sa kasalukuyan, kabilang sa mga kilalang animate na halwang metal, 2 metal na huwad na halwang metal ang batayan ng mga animate na halwang metal, 3 ang mga pinong produkto, 4 ang pinakamataas na kalidad, 5 ang mga sagradong produkto, at higit sa 5 animate na halwang metal ay napakabihirang. Ang halaga ng 5 uri ng metal na huwad na animate na halwang metal ay maihahambing sa yaong sa Soul Forged na metal, at ang halaga nito ay makikita. Sa kasalukuyan, mayroong 8 uri ng mga halwang metal na may pinakamalaking bilang ng mga kilalang fusion. Kung mas mapupunta ang pagsasanib sa likod, mas mahirap at mas komplikado ito. Ang halwang metal ng siyam na metal ay hindi kailanman naging matagumpay, ngunit sinubukan ng ilang tao. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, sinabi ng 7 Master Craftsman level forgers na kung matatapos ang paggawa ng siyam na uri ng mga metal, malamang na lumitaw ang halwang metal ng mga Diyos. Ang halwang metal ng mga Diyos ay malamang na gumawa ng powerhouse sa limitasyon sa antas ng Daoluo na lumago pa. Ano ang susunod na hakbang sa limit Daoluo? Ayon sa alamat, Diyos. May posibilidad na maging isang Diyos. Ito ay naiisip na ang 75% fusion degree ng animetic alloy ay napakahalaga. Bagamat napakaliit ng posibilidad ng pagpapanday ng halwang metal ng Diyos sa hinaharap, hindi bababa sa maaaring umiiral ito. Dahil lamang sa posibilidad na ito, ang mga animetic na halwang metal na may antas ng pagsasanib na higit sa 75% ay lubhang mahalaga at napakabihirang. Ang forge ng ganitong uri ng halwang metal ay pinik ng forge, at kakaunti ang magbebenta nito, at sa pangkalahatan ay itatago ito. Ang wrong forging ay iba sa ibang forging, bahagi nito ang swerte at pagkakataon. Kahit na ikaw ay isang master craftsman, imposibleng magarantya na maaari mong pandayin ang isang antas ng pagsasama ng higit sa 75%. Ito ay lamang na ang average na antas ng pagsasanib ay mas mataas kaysa sa average na forge. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay lumikha siya ng isa pang piraso ng kasaysayan ng hindi nakikita. Sa kasaysayan ng mga panday, higit sa 75% ng mga animetic na halwang metal ay ginawa, at ang pinakamababang antas ng mga panday ay antas 6 din. At siya ay tumuntong lamang sa ikalimang antas hindi pa matagal na ang nakalipas. Huwag mong isipin na sinasamantala kita, level 5 mecha maker ako. Ang biglaang sinabi ni Ye Xinglan ay nagulat kay Tang Wulan at sa iba pa. Level 5 mecha maker. Sa relatibong pagsasalita, sa lahat ng mga subprofesyon, ang mga taga-disenyo ng mecha ang pinakamadaling mag-advance sa maagang yugto, dahil ang pangunahing kinakailangan ng disenyo ng mecha ay sapat na mataas na kapangyarihan sa pag-iisip, at pagkatapos ay sapat na savvy. Kung ang 2 puntong ito ay naabot, karaniwang maaaring pumasok sa ikatlong antas o mas mataas sa loob ng isang taon. Mas mahirap gumawa ng mga mecha at upgrade dahil ang paggawa ng mecha ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay. Ginagawang perpekto ang pagsasanay. Kasabay nito, dapat mayroon kang sapat na savvy. Kung gusto mong gumawa ng magandang mecha o battle armor, kailangan mo munang maunawaan ang disenyo. Okay. Kung hindi mo ito maintindihan, paano mo mapag-uusapan ang paggawa nito ng maayos? Si Ye Xinglan ay 13 taong gulang pa lamang ngayon, tiyak na wala pang 14 na taong gulang, at lahat sila ay magkasing edad, at ang paggawa ng mecha ay nasa ikalima na antas, na nagpapakita kung gaano kahanga-hanga ang kanyang talento sa lugar na ito.
Nagkatinginan sina Exi at Xu Xiaoyan, at hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. As far as the deputy occupation level is concerned, silang dalawa ang pinakamababa. Si Lizzie ay isa ring level 4 repairman. Nagpatuloy si Ye Xinglan. Tumango si Tang Wulan at sinabing, ito ay mahusay. Si Guyu ang may pananagutan sa disenyo. Pakisabi muna sa kanya ang iyong mga kinakailangan. Ang aming battle armor ay unti-unting ginawa, simula sa bisig ng kanang kamay. Tutulungan kita sa lalong madaling panahon. Para sa pagpino ng mga metal, ang 75% na pagsasanib ay isang kaso ng napakaswerte. Maaaring hindi ito mangyari, ngunit ginagarantiyahan ko man lamang na ang 70% na ginagamit naming fusion ay mas mataas. Ang matagumpay na pagpino ng animate na metal ng isang beses ay karaniwang sapat na upang gawin ang bisig. Siyempre, ang saligan ay walang kabiguan kapag ginagawa ito. Kapag ito ay nabigo, ang espiritong metal ay hindi agad aalisin, ngunit ang kalidad nito ay bababa din. Okay. Tumango si Ye Xinglan at sumang-ayon. Sa katunayan, ang kanyang puso ay malayo sa pagiging kalmado gaya ng ibabaw. Ang level 5 mecha makers ay bihira sa kanilang edad, ngunit imposibleng lumitaw ang level 5 blacksmith sa edad na ito. Wala sa buong sequence ng Shrek Academy. Ang pinakamalaking benepisyo ng mga kapantay ay maaari silang lumaki ng sama-sama. Ang dating sama ng loob, na sinamahan ng kakayahan ni Tang Wulan sa pagpapanday, ay unti-unting naglaho sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng ilang taon, lahat ay lumaki. Ang Shrek Academy ay tila isang napaka-relax na kapaligiran sa pag-aaral, ngunit alam ng mga talagang nakakaalam dito na sa ganoong kapaligiran, sila ay nasa ilalim ng pinakamalaking presyon. Sina Ye Xinglan at Xu Lizzie ay hiniling na umalis sa panloob na patio at pumunta sa panlabas na patio upang magsanay. Malaki rin ang pressure nila. Kung hindi nila makakamit ang ilang mga resulta sa panahong ito, kung maaari silang bumalik sa panloob na patio sa hinaharap ay magiging isang problema. At ang pagkuha ng battle armor ang pangunahing prioridad. Ano ang maaaring maging mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng isang kasama na maaaring gumawa ng psychic alloys? Ipinagpatuloy ni Tang Wulan ang kanyang pagpapanday, at ngayon ang pinakamalaking bentahe para sa kanya ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pinagmulan ng mga bihirang metal pagkatapos makilala si Le Zhengguo, maaari niyang pabayaan ang pagmamik kung mayroon siyang sapat na mga bihirang metal na magagamit. Ang Ling Alloy ay palaging isang mahirap na produkto. Maliban sa mga dekalidad na produkto, ipinauubayan namin ito sa aming sarili at sa aming mga kasosyo, at ang mga produktong mababa ang integrasyon ay maaaring iwanang ibenta para sa pera o kapalit ng mga kontribusyon na puntos. Tinalakay ni Guyu at ng ilang iba pa ang planong disenyo na gusto nila para sa battle armor, at ang lahat ay abala at nagsusumikap ng sama-sama. Puno ng mataas na moral ang buong forging room. Ang mood ni Tang Wulan ay unti-unting huminahon sa panahon ng forging. Ang pakiramdam na pinigilan ng nangungunang limang henyo sa klase noon ay nalabas sa bits. Mas naiintindihan niya ang isang bagay. Sa mundong ito, kailangan niya ng lakas upang makuha ang paggalang at pagkilala ng iba. Kung ikaw ay sapat na malakas, maaari kang magkaroon ng higit pa. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ng ama sa sarili. Sa mundong ito, siya lang ang taong mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaan. Depende sa iba, palaging may araw ng kabiguan. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti sa sarili at pag-asa sa sarili maaari mong tunay na ituwid ang iyong likod, ituwid ang iyong gulugod, at tingnan ang Kunlun. Sa suporta ng kapalaluan na ito, ang estado ng pagpapanday ni Tang Wulan ngayon ay nakakagulat na mabuti. Napakataas ng rate ng tagumpay ng pagtunaw at pagpapanday. Hanggang sa sumapit ang gabi at nang mapagod siya, matagumpay siyang nakagawa ng 8 animate alloys. Sa kanila, mayroong 73% pagsasanib ng espiritual na ginto, ang unang piraso ng kay Guyu. Ang animate na metal ng battle armor ay nakumpleto. Para sa iba pang 7 item, ang antas ng pagsasama ay nasa pagitan din ng 70% at 80% na medyo maganda rin. Tinipon ni Tang Wulan ang lahat ng mga espiritual na metal na ito at itinago ang mga ito para magamit sa ibang pagkakataon. Wala na siyang masyadong gagastusin ngayon. Ang ika-4 na layer ng Golden Dragon King ay hindi maaapektuhan ngayon, at ang mga mapagkukunan ay hindi kailanman bababa sa halaga. Mainam na itago ang mga espiritual na halwang ito para magamit niya. Ha! Tumitig si Tang Wulan kay Shen Yi sa kanyang harapan, at hindi nag-react ng ilang sandali. Bakit? Teacher Shen. Bakit hindi hayaang lumahok si Ye Xinglan sa class trial na ito? Sabik na tanong ni Tang Wulan. Noong sinabi pa lang ni Shen Yi sa kanya ang balita, hindi maganda ang buong katawan niya. Laban sa mga henyo ng nangungunang 5 listahan ng henyo ng kabataan, siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Paano makikita ang lakas ni Ye Xinglan mula sa taong iyon? Pagkalipas ng 3 taon, kahit na wala siyang pang-4 na ring lakas, hindi siya dapat masyadong naiiba, at ang aktwal na kakayahan ni Ye Xinglan sa pakikipaglaban napakalakas, ang ganoong uri ng kasanayan at kontrol ay nagpapaalala sa kanya ng napakalalim.
Inaasahan niya sina Ye Xinglan at Guyu bilang pangunahing puwersa upang makipagtulungan kay Wu si Duo Nether White Tiger. Ngayong si Ye Xinglan ay hindi pinapayagang makipagkumpetensya, sa lakas ng kanilang natitirang 5, maaari ba nilang manalo ang Wu si Duo 5? Ang pagkakaiba sa lakas na ito ay talagang medyo malaki. Huwag mo akong tanungin kung bakit, walang dahilan. Ang reassignment ng mecha team ay naaprubahan. Ang saligan ay hindi makakasali si Ye Xinglan sa kompetisyong ito. Bumalik ka at maghanda ng mabuti, malapit na ang oras. Sa buong klase sa maghapon, patuloy na nakasimangot si Tang Wulan. Pagdating niya sa klase ngayon, halatang medyo mali ang atmosphere. Karamihan sa mga kaklase ay sadyang lumayo sa ilan sa kanila, at sila ay ganap na nahiwalay. Walang kaklase ang optimistic sa kanilang grupo, kahit nakasama si Ye Xinglan. Sa orihinal, si Ye Xinglan at Tang Wulan ay medyo sigurado pa rin, ngunit sa pagtaas ni Xu Lizi, ang kanyang sariling pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay maaaring lubos na mapabuti. Ngunit ngayon, kung wala ang Star God Sword ni Ye Xinglan, magkakaroon pa ba sila ng pagkakataon? Ang klaseng ito ang unang pagkakataon na hindi siya nakinig ng mabuti pagkarating niya sa Shrek Academy. Come on the trials, squad leader. Talagang hindi umubra, may forging ka pa, at kailangan ka pa ng forging para kumatawan sa klase natin. Pagkatapos ng klase, lumakad si Luo Guixing sa lampasan ni Tang Wulan na may ngiti. Lumapit si Yang Yansaya at same time na sinabi, ang forging committee ay talagang mas angkop para sa iyo. Huwag masyadong mag-atubiling. Ano ang pag-aatubili? Iyan ay hindi mapigilan. Napakasama pa rin ni Xing Yiren at umalis nang hindi lumilingon. Dumaan si Wu Saidua kay Tang Wulan nang walang sinasabi. Sa wakas, ito ay si Shu Yucheng, na kinusot ang kanyang mga mata at nakatitig kay Tang Wulan nang nakakapaso. Anong tinitingin-tingin mo? Umalis ka dito. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Guyu, hinampas niya ang mesa at tumayo. Si Shu Yucheng ay malamig na tumingin sa kanya, iniunat ang kanyang hinlalaki kay Tang Wulan, at pagkatapos ay dahan-daang inikot ang kanyang palad, hinlalaki pababa. Ikaw. Aatake na sana si Guyu, ngunit hinawakan siya ni Tang Wulan. Pagkatapos ay seryoso siyang tumingin kay Shu Yucheng at sinabing, magkita-kita tayo sa entablado ng kompetisyon. Sa sandaling umalis ang nangungunang 5 batang henyo sa listahan, ang karamihan sa klase ay agad na tumayo, at lahat ng mga tao na naghal ay umalis. Ibinaba ni Xi ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, bigla siyang tumayo at naglakad palabas. Medyo pangit din ang mukha ni Xu Xiaoyan. Tingnan mo si Tang Wulan. Bumangon si Tang Wulan na kalmado ang mga mata, at humakbang palayo sa lahat. Nalaman na ni Ye Xinglan mula kay Tang Wulan na hindi siya makakasali sa kompetisyon, at malamig pa rin ang kanyang ekspresyon. Sister Xinglan, ito. Ano ang sitwasyon sa akademya? Tanong ni Xu Lizi kay Ye Xinglan sa mahinang boses. Sinulyapan siya ni Ye Xinglan at sinabing, hindi mo ba ito nakikita? Lubos na pinahahalagahan ng akademya si Tang Wulan. Ito ang tinatawag na halaga. Tulala na sabi ni Xu Lizi. Oo, ito ay mahalaga. Sinabi ni Ye Xinglan nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumayo din siya at sinundan ang mga hakbang ni Tang Wulan. Paano ako mananalo? Ang 5 salitang ito ay laging samasagi sa isipan ni Tang Wulan. Ang pagsubok na ito, para sa kanya, ay magiging isang malaking krisis. Kung hindi siya makapagtagumpay, ang kanyang katayuan sa klase ay babagsak ng husto, at maging ang kanyang mga kaibigan ay maaapektuhan ng husto, at wala siyang mapupuntahan. Ito pa rin ang pinakamahirap na problemang naranasan niya mula nang magsimula siyang mag-practice. Nagmamadaling pumasok si Xi sa dormitoryo ng work study, sa halip na bumalik sa kanyang dormitoryo, dumiretso siya sa dormitoryo ni Yuanan Yahui. Bang, bang, bang. Malakas siyang kumatok sa pinto ni Yuanan Yahui. Anong ginagawa mo? Pagbukas ng pinto, biglang lumubog ang mukha ni Yuanan Yahui nang makitang siya iyon. Ngunit maya-maya, bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, medyo masama ang pakiramdam ni Xi, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, at ang buong tao ay nasa isang mahigpit na kalagayan. Pakiusap, bigyan mo ako ng pabor. Napaatras si Xi at yumuko kay Yuanan Yahui. Yuanan Yahui ay tumalikod at hindi tinanggap ang kanyang kagandahang loob, pag-usapan muna natin ang nangyari. Huminga ng malalim si Xi at same time na sinabi, pakipaglaban mo ako. Gusto kong pagbutihin ang sarili ko. Ano ang nagpapa-excite sa iyo? Nagtatakang tanong ni Yuanan Yahui. Yumuko muli si Xi sa kanya, maari mo ba akong tulungan? Kumunot ang noo ni Yuanan Yahui, nakatingin sa kanya, nararamdaman niya na si Xi sa kanyang harapan ay parang bulkan na maaaring sumabog anumang oras. Okay. Tumango si Yuanan Yahui. Natigilan si Xi, huminga ng malalim, at same time na sinabi sa kanya, salamat. Punta tayo sa kompetisyon. Babayaran ko ang lahat ng gastos. Oo naman. Mahinang sabi ni Yuanan Yahui. Forging room. Tang Wulan.
Naglakad si Ye Xinglan papunta kay Tang Wulan, na tahimik na nakaupo sa forging platform, nasaroon ka ba ng loob? Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, at mariin at pilit na iniling ang kanyang ulo sa kanya. Noong una akong nagpractice, isa lang akong asul na pilak na damo sa martial arts soul. Ang aking likas na espiritong kapangyarihan ay antas 3 lamang. Katamtaman ang kondisyon ng aking pamilya at wala akong maraming pera upang suportahan ako. Paglilinang. Nagsimula akong matutong magpanday sa edad na 6, at unti-unti kong sinabi sa aking espiritu na may sapat na pera para bumili ng sarili kong mga kamay sa loob ng 1 taon. Na ang aking pera ay maaari lamang bumili ng isang random na espiritu, at ako ay walang pagpipilian sa oras na iyon. Ito ay tinatawag na basurang kaluluwa ng mga taong dumaan sa tore ng espiritu, at kahit ang aking mga magulang ay hinikayat ako na isinilang na may malaking lakas. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, at tumalon siya mula sa forging platform. Sa oras na iyon, nagtiyaga ako. Hindi na siya nagpatuloy, ngunit naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Sa ganoong ordinaryong background, hakbang-hakbang na naglakad si Tang Wulan at kalaunan ay naging pinuno ng squad ng panlabas na patio ni Shrek. Anong tiyaga at tiyaga sa panahong ito? Bagamat ang kasalukuyang laban ay haharap sa napakalaking kahirapan, may hahambing ba ito noong nalaman niyang isa siyang Blue Silver Grass Martial Spirit? May hahalin tulad ba ito noong una siyang nagkaroon ng Waste Soul? Noon, hakbang-hakbang na siya, paanong hindi siya makakaligtas ngayon? Okay, tutulungan kita. Ang disenyo ng drawing ng unang battle armor na ibinigay sa iyo ni Guyu ay perpekto. Kailangan ko ng isang piraso ng Star Silver. Sabi ni Ye Xinglan sa malalim na boses. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, Xingyin. May oras ka ba? Naitakda na ang oras para sa laban, makalipas ang 1 linggo. At ang mga panloob na pagsubok ng klase ay gaganapin pagkalipas ng 3 araw, 3 araw na lang, maaari ba siyang magkaroon ng oras upang makagawa ng isang sandata sa labanan? Bagamat ang Spirit Alloy ay maaaring lubos na magpapataas ng battle armor, upang ang one-word battle armor ay may hinaharap, ngunit ang kahirapan sa produksyon ay mas malaki kaysa sa ordinaryong battle armor. Subukan mo. Mahinang sinabi ni Ye Xinglan, dadalan kita ng isang piraso ng metal na nakabatay sa Diyos at ibabalik ang iyong pabor. Okay. Masayang sumang-ayon si Tang Wulan, sisimulan ko ng pandayin ang Star Silver ngayon. Did. Sa sandaling ito, tumunog ang soul communicator ni Tang Wulan. Tumingin si Tang Wulan sa electric display at nagmamadaling kumonekta sa komunikasyon, guro. Ang boses ni Feng Wuyo ay nanggaling sa komunikasyon, halika sa akin. Ang mga salita ay simple at maigsi. Malapit na ako dito. Sinabi ni Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan, hinahanap ako ni Old Feng, pupunta ako at babalik kaagad. Guro. Pagdating niya sa studio ni Feng Wuyo, magalang na binati ni Tang Wulan si Feng Wuyo. Mataimtim na sinabi ni Feng Wuyo, nabalitaan ko ang tungkol sa klase mo, hindi masyadong magaling ang class leader mo. Well, medyo hindi ako kwalipikado. Ngumiti ng mapait si Tang Wulan. Hindi siya nagpaliwanag, lumabas na ang sitwasyon, ano pa ang silbi ng pagpapaliwanag, pagharap sa problema, ang kailangan mo lang gawin ay solve ang problema. Malamig na sumangot si Feng Wuyo, sigurado ka ba sa laro? Oo. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Saglit na natigilan si Feng Wuyo, pagkatapos ay tumingin sa kanya ng malalim at sinabing, narinig ko na ang maliliit na lalaki na sumasalungat sa iyo sa pagkakataong ito ay hindi mahina. Sigurado ka ba? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, kung wala ka nito, magkakaroon ka nito. Ang tila hindi makatwirang pangungusap na ito ay agad na nagpakita ng kanyang paniniwala sa tagumpay. Okay, harapin ang mga paghihirap. Pagkatapos ng level na ito, malaki ang maitutulong nito sa iyo. Para sa iyo ito. Gaya ng sinabi niya, itinaas ni Feng Wuyo ang kanyang kamay, at isang piraso ng metal na kumikinang na may mahinang liwanag ang lumipad patungo kay Tang Wulan. Nagmamadaling itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay upang kunin ito. Xingyin. Muntik na siyang magmura. Ito ay isang piraso ng kulay pilak na metal, ngunit mayroon itong pinong maliit na gininto ang ilaw dito. Ang pilak na metal ay naglalabas ng malabong gintong halo. Ito ay lubhang kakaiba. Ito ang bituin na pilak sa huwad na metal. Bagamat walang pagsubok, hinawakan lang ito ni Tang Wulan, at nang maramdaman niya ito, natitiyak niyang ito ay isang piraso ng napakataas na kalidad na Star Silver, hindi bababa sa 70% o higit pa. Teacher. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin kay Feng Wuyo. Sinabi ni Feng Wuyo, 99, ang aking mga unang gawa, walang silbi ang pag-iingat, ibibigay ko sa iyo. Natigilan si Tang Wulan, at biglang nag-init ang kanyang puso. Noon pa man ay alam na niya na ang tila demanding na guro ay palaging napakamalasakit sa kanyang sarili. Teacher, hindi ko po pwedeng hilingin. Humakbang pasulong si Tang Wulan at inilagay ang piraso ng metal level na Star Silver na ito na nakabatay sa Diyos sa mesa. May ngiti sa mukha ni Feng Wuyo, hindi ba't ang anak mo ay laging gaaman sa pera? Bakit ngayon ay magalang ka sa akin? Akala ko ay kukunin mo na lang. Sinabi ni Tang Wulan sa kahihiyan, nasa isip ko ang larawang ito.
Ano pa bang meron? Halika, itabi mo. Huwag kang magkunwari. Ngumiti si Feng Wuyo. Bumantong hininga si Tang Wulan, ngunit determinado siyang umiling, guro, tama ka. Talagang sakam ako sa pera. Hindi ko mapigilan. Mahirap na ako simula pa noong bata pa ako. Gayunpaman, hindi ko talaga mahihiling ang piraso ng Star Silver na ito. Hindi dahil sa nahihiya ako, lagi kitang kasama at wala akong kahihiyan. Nagulat si Feng Wuyo, ngunit naunawaan kaagad kung ano ang ibig niyang sabihin, at tumango, napakabuti, ang puso ko ay hindi nababagabag. Ngayon naniniwala ako na mayroon kang tiwala. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang kanyang kamay at kinuha ang piraso ng Diyos. Ang base metal level Star Silver ay hinigup ang nakaraan at isinama ito sa kanyang storage ring. Kung gusto mong gumawa ng isang peak battle armor, dapat mong isama ang iyong sarili sa buong proseso ng produksyon, at kailangan mong pangunahan ang bahagi ng battle armor production. Ang pagpapanday, disenyo, produksyon, at pagkukumpuni ay bahagi lahat nito. Ang ibig sabihin ngayon ni Tang Wulan ay isa siyang huwad at gustong gumawa ng pinakaangkop na battle armor para sa kanya. So, at least sa forging, siya mismo ang gumawa. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.